Bianca, ikaw nga ba si Bianca? Opo, ako nga po. Kilala niyo po ba ako? Kilalang kilala. Hindi ako maaaring magkamali. Tandang-tanda ko pa magandang mukha na yan. Mr. Sandoval, ano po bang ibig mong sabihin? Siya ang nawawala kong apo. Siya si Bianca Sandoval. Po? Baka nagkakamali lang po kayo? Hindi naman ako nagbibiro. Marami akong maipakikitang pruweba. Maari din tayo magpa-DNA test para mas makasigurado. Hindi yan magandang biro, Mr. Sandoval. Excuse me? Ito? Ang babaeng to? Apo mo? Ayusin mo yung pananalita mo. Siya ang pinakamayamang partner ng kumpanya ko at ng kumpanya niyo. Ibig sabihin, Kung ano man ang iniisip mo ay tama ka. Ang babaeng inaapi-api mo ay apo ng isang mayamang tao. Oh, bakit naman parang pagod na pagod ka, Bianca? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Parang puyat na puyat ka. Oo Julia. Sobrang sakit kasi ng ulo ko kagabi kaya hindi ako nakatulog. Ganun ba? Gusto mo bang magpahinga muna? Wala naman masyadong customer. Ako na muna sa pwesto mo. Hindi na, ayos lang. Baka mapagalitan pa tayo ni manager. Sigurado ka ba? Baka lalo lang sumama ang pakiramdam mo niyan. Oo, wag ka nang mag-alala. Kaya ko pa naman eh. Totoong hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Parang may iilang alaala ang pumapasok sa isip ko, pero hindi ko naman mapagtagpi-tagpi ang mga ito. Inabot na ako ng umaga at wala akong ibang ginawa, kundi ang magpagulong-gulong sa kama ko. Bianca, may customer. Ikaw na munang bahala ha. Kailangan kasi ako sa likod eh. Oo, sige. Good evening, sir. Ito po yung menu namin for tonight. Sana po mag-enjoy kayo. Mateo. Call me Mateo. Po? Ang sabi ko, Mateo ang pangalan ko. Kaya tawagin mo na lang ako Mateo. Ganyan ba kayo dito? Hirap makarinig? Hinaan nyo kasi yung music nyo. Pasensya na po. Narinig ko naman po yung sinabi nyo. Nagulat lang po ako. Babalik na lang po ako kapag ready na po yung order nyo. Hindi na kailangan. May napili na ako. Sige po. Isang large black coffee. Gusto ko ring matikman yung cookie mo. Can I order your cookie? Ano? Bastos ka! Nababaliw ka na ba, miss? Ba't mo ako sinampal? Ano bang problema mo? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Kasalanan mo yan. Bastos ka kasi. Bastos? Paano ako naging bastos? Nag-order lang naman ako ng kape at cookie. Cookie? Ibig mong sabihin ay yung chocolate cookie? Yun nga. Ano bang bastos dun? Ganyan ba kayo mag-serve ng mga customers niyo dito? Ano ba yung akala mo sa sinabi ko? Mariin akong napapikit na mga sandaling yun. Nabalot ako ng matinding kahihiyan na gusto ko na lamang magpalamon sa lupa para maglaho sa kinatatayuan ko. Pasensya na, sir. Nabigla lang ako. Asikasuhin mo na lang yung order ko. Bago pa ako lalong mainis sa'yo. Opo. New order po, table 13. Huy, ano namang eksena yun, Bianca? Bakit sinampal mo yung poging customer? Ano kasi? Nabigla lang ako, Julia. Nabigla? Bakit? Ano ba nangyari? Naguluhan kasi ako sa sinabi niya kanina. Nag-iba yung pandinig ko nang mag-order siya ng cookie. Ang akala ko binabastos niya ako. Ano ka ba naman? Bakit padalos-dalos ka sa kilos? Paano kung pinatulan ka ng isang yon? Di ikaw pang napahamak. Nagulat nga lang ako eh. Hindi ko na rin napigilan yung kamay ko. Ibang klase ka talagang babae ka. Hindi na ako magtataka kung bigla ka nalang tatanggalin ni manager dahil sa kakaibang ugali mo. Huy, huwag ka namang magsabi ng ganyan. Alam mo namang kailangan ko ng trabaho eh. Maiwan na muna kita. Dadalhin ko lang tong order ng lalaki. Sir,
eto na po yung order nyo. Di ba't sinabi ko na yung pangalan ko? Opo. Pasensya na po, Sir Mateo. Thank you. Enjoy po, Sir Mateo. Pasensya na po ulit sa nangyari kanina. Hindi ko po talaga sinasadya. It's okay. Kalimutan mo na yon. Sana lang hindi na maulit yon sa ibang customers. Opo, Sir Mateo. Maraming salamat po sa pag-unawa. Nakahinga ako ng maluwag dahil kahit papano, tinanggap niya ang paghingi ko ng paumanhin. Nabawasan na rin ang kabang nararamdaman ko dahil baka mawalan ako ng trabaho dahil sa nangyari kanina. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil wala din akong inaasahan kundi yung sarili ko lang. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong dumadalas ang pagbalik ni Mateo sa restaurant. May mga pagkakataon na ako yung nag-aasikaso sa kanya, ngunit madalas ay hindi. Kahit papano, unti-unti nang nawawala ang hiya ko dahil sa nagawa ko sa kanya noon at nagiging komportable na ako sa kanya. Mukhang dumadalas tayo dito, Sir Mateo Masarap kasi yung pagkain na nasa menu nyo, Bianca. Besides, ito rin kasi yung pinakamalapit na restaurant sa company ko. May sarili kang kumpanya? Malamang, Bianca, halata naman sa itsura niya na mayaman siya, no? Isa pa, mayayamang tao lang din naman yung kumakain sa restaurant na to. You're funny, Bianca. Isa siguro sa mga dahilan yan kung bakit hindi ako nagsasawang bumalik dito. Nako sir hindi mo kailangang mambola. Hindi ko pa nga nakakalimutan yung nagawa kong kasalanan sa'yo noon Wala na nga sa akin yun, okay? Huwag mo nang isipin yun dahil kinalimutan ko na rin yung tungkol dun. Walang mangyayari kung hahayaan nating madala tayo sa pagkakamali na yun. Let's just move forward and enjoy every day. Okay po. Ano po yung order niyo para maasikaso ko na po agad? Yung usual na in-order ko na lang. Hindi rin naman ako magtatagal dahil may meeting pa ako maya-maya. Sige po, Sir Mateo. Pakihintay na lang po. Order po for table number 5. Kung ako ang tatanungin, gwapo si Sir Mateo. Makisig din ang kanyang pangangatawan. Dahil kitang-kita naman yon sa nahahapit niyang damit. Hindi ko nga rin maintindihan sa sarili ko dahil sa kakaibang nararamdaman ko sa tuwing kaharap ko siya. Ngayon lang ito nangyari sa akin at parang mababaliw na ako kakaisip kung ano ba talaga to. Bianca! May ginagawa ka ba? Pwede ba akong humingi ng tulong? Bakit naman tumatakbo ka, Julia? May nangyari ba? Kasi kailangan ko kasing umuwi sa bahay. Emergency lang. Ikaw mo nang bahala sa pwesto ko Babawi na lang ako sa susunod. Huwag mo nang isipin yun, go na. Ako nang bahala dito. Total, konti lang din naman yung mga customers Thank you, friend. Napakabuti mong kaibigan. Alis na. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Akala ko ba may emergency ka? Oo na, nandyan na. Hindi makapaghintay. Dahil kakaunti yung customers, hindi naman ako nahirapan kahit pa naiwan sa akin ang pwesto ni Julia. Napagod pa rin ako pero hindi naman masyado. At nang matapos yung shift ko, ay nagmadali na rin akong mag-ayos ng aking sarili para makauwi. Madilim na sa labas at malakas pa yung ulan. Hindi ko alam kung paano ako makakauwi at wala pa akong dalang payong. Kung minamalas ka nga naman, oo. Bakit ngayon pa kasi umulan kung kailan pa ako walang dalang payong? Mukhang wala akong ibang choice. Wala akong balak magpagabi dito. Gusto ko nang makauwi at makapagpahinga. Bakit ka nagpapaulan, Bianca? Alam mo bang pwede kang magkasakit dahil sa ginagawa mo? Gerin, ihahatid na kita sa inyo. Sir Mateo? Tutunganga ka na lang ba dyan? Lalo ka lang mababasa sa ulan dahil sa ginagawa mo. Sumakay ka na kung ayaw mong magkasakit. Thank you. Hindi mo naman ako kailangang ihatid. Sa tingin mo ba kaya kitang hayaang maligo sa ulan? May kotse ako at pauwi na rin ako.
Walang mawawala sa akin kung ihahatid kita sa inyo. Kasi kaya ko naman. Here, magpunas ka. Basang-basa ka na ng ulan. Bakit mo ba naisip na suungin yung malakas na ulan, ha? Gusto ko na kasing makauwi para makapagpahinga. Paano kapag nagkasakit ka? Sa tingin mo ba mas maganda kapag ganun yung nangyari? Matibay naman yung resistensya ko, kaya hindi ako magkakasakit agad. Bakit ba parang alalang-alala ka? Wala. Ituro mo na lang sa akin kung saan yung bahay mo. Sige, malapit lang naman yun dito kaya makakauwi ka rin agad sa inyo. Pasensya na po sa abala. Hindi naman to abala para sa akin. Ano yun? May sinasabi ka? Wala. Ang lamig. Sorry, papatayin ko lang yung aircon. Uminom ka ng gamot pagkarating mo sa bahay mo, ha? Oo, sige. Nabalot na ng katahimikan ang buong biyahe namin. Hindi ko inaasahang mangyayari to. At mas lalong hindi ko inaasahan na gagawin niya to. Matapos ang pagsampal ko sa kanya nung isang araw, ang inaasahan ko ay hindi na kami magpapansinan. Kabaliktaran pala ang mangyayari. Dahil habang lumilipas ang mga araw ay mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Ilang minuto pa ang lumipas bago namin narating ang bahay ko. Ramdam ko ang kakaibang pagkabog ng dibdib ko. Pero pinilit kong ikalma ang sarili ko. Salamat ulit sa paghatid, Sir Mateo. Pasensya na talaga sa abala. Malakas pa rin yung ulan. Huwag mong sabihin sa akin. Nasusuungin mo na naman yan. Ayos lang. Yan lang naman sa tapat yung bahay ko, oh. Sobrang lapit na rin naman. Sige. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot, ah. Okay. Salamat ulit. Bago pumasok sa bahay, ay nilingon ko pa yung kotse ni Sir Mateo. Bahagya akong kumaway nang makita kong nakasilip siya sa bintana nito at nakatingin sa akin. Napakagat pa ako sa ibabang labi ko, lalo na nang bumilis ang tibok ng puso ko. Kumalma ka, Bianca. Ano bang nangyayari sa'yo? Inatid ka lang naman sa bahay, okay? Wala lang yun. Wala kang dapat isipin. Hindi mo dapat bigyan ng meaning ang ginawa niya. Okay? Mabait na lalaki lang talaga siguro siya kaya naisipan niyang ihatid ka. Wala lang yun. Gising babae, huwag kang mag-isip ng kung ano. Huwag kang mag-assume. Ano tong nangyayari? Sobrang sakit ng ulo ko. Aray! Sobrang sakit talaga. Halos mapahagulgol ako dahil sa sobrang sakit at kirot ng nararamdaman ko. Kasabay nun ay ang pagpasok ng ilang mga alaala sa aking isipan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong magpapagulong-gulong sa sahig. Pero nang bahagyang mawala ang sakit ng ulo ko, ay pinilit kong pumunta sa kwarto ko. Hindi ako agad nakatulog. Hindi ko na malaman kung ano yung nangyayari sa akin. Alam kong nawala ang alaala ko noon dahil sa isang aksidente. Pero yun lang ang naaalala ko. May mga araw na sumasakit ang ulo ko at may ilang alaala ang pumapasok sa isip ko. Pero hindi ko sila mapagkonekta. Parang magkakaibang araw, linggo, buwan o taon ang mga yon. Hello? Sino to? Nasaan ka na, Bianca? Anong oras na? Bakit wala ka pa rito sa restaurant? Kanina ka pa hinahanap ni manager. Oh my gosh! Kakagising ko lang. Ay nako, bilisan mo na, girl. Malapit na magwala si manager, oh. Oo na, eto na. Wala na akong pakialam kahit hindi ako nakaligo ng maayos. Sa ngayon, mas mahalagang makarating ako agad sa restaurant bago pa ako mawala ng trabaho. Nang matapos akong maligo at makapagbihis, ay halos takbuhin ko na ang papunta sa restaurant. Hindi na ako nag-abalang mag-ayos ng aking sarili. Mamaya ko na iintindihin yon. Kilos na, girl. May social daw na customer ngayong araw kaya hindi pwedeng pa-chill-chill lang.
Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. I'm Sandy Santiago. Huwag miss ang itawag mo sa akin dahil mas nakatataas ako sa'yo. Sorry, Sandy. Pasensya na talaga. Sinubukan ko siyang tulungang makatayo pero hinawi niya lang ang kamay ko. Pinilit kong ikalma ang sarili ko. Kahit unti-unti na rin akong naiinis dahil sa ugali ng babaeng kaharap ko. Wala akong balak magdagdag ng dahilan para lalo akong mawalan ng trabaho. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo, okay? Pwede rin huwag kang tumakbo, di ba? Nagmamadali kasi ako kaya kailangan kong tumakbo. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Muntik mo nang masira ang damit at suot ko. Alam mo ba kung magkano to? Kulang pang 1 taon mong sahod rito para lamang naibili ako ng bagong damit na katulad nito. Pasensya na talaga, Sandy. Aksidente naman yung nangyari. At kung hindi mo yun maintindihan, ay hindi ko na siguro problema yun. Humingi na ako ng paumanhin sa'yo. Ikaw na yung bahala kung tatanggapin mo yun o hindi. Hindi pa tayo tapos! Bakit mo ko binato? May sayad ka ba sa utak mo? Excuse me? Masyado akong maganda at mayaman para magkaroon ng problema sa utak. Huwag mo nga akong igaya sa iyong aanga-anga. Maganda ka nga at mayaman. Pero mukhang wala ka namang modo. Pwede bang wag mo na akong guluhin? Inaabala mo yung trabaho ko. Buisit kang babae ka! Wala naman talaga akong balak na patulan siya. Pero dahil sa ginawa niya ay naubos na ang natitirang pasensya ko. Wala akong pakialam kung sino man siya. Pero hindi tama ang ginawa niya. At hindi ako tanga para hayaan siyang gawin sa akin yun. Hi, bakit ganyan yung itsura mo? Sir Mateo! Wala. Nalate kasi ako kaya nagmadali akong mag-ayos. I see. Ayos lang yan. Maganda ka pa rin naman eh. Maiba pala tayo. Busy ka ba mamaya? Gusto sana kitang isama sa pupuntahan kong event eh. Naku, kulang na kulang ako sa tulog kaya gusto ko na lang manatili sa bahay mamaya. Ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Bianca! Customer! Ikaw na munang bahala sa kanila ha. Kailangan daw ako sa likod eh. Oo, sige, kaya ko na to. Mukhang busy kayo ngayong araw ah. May bigating customer daw eh. May o-ordering ka ba? Kasi kung wala, aasikasuhin ko na muna yung bagong dating. Yung lagi ko lang in-order. Doon na lang ako sa table 19 para nasa sulok. Sige, dadalhin ko na lang doon. Order table 19. Bianca, it's nice to see you again. Ang ganda mo pa rin kahit anong ayos yung gawin mo. Kumindat pa siya dahilan para mas lalo akong makaramdam ng init. Alam kong namumula na ang mukha ko. At wala akong ibang nagawa kundi ang mapatalikod. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko rin alam kung anong trip ni Mateo. At bigla na lamang siyang naging ganun. Isa lang ang nasisiguro ko. Mababaliw ako kapag nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Naging abala ako dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga customer. Pilit kong iniwasan ang table kung nasaan si Sandy. Alam kong hindi magiging maganda kung lalapit ako doon. Hindi nagtagal ay natapos ang shift ko nang hindi man lang ako tinatanggal ni manager sa trabaho. Sakay na. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Malapit lang naman. Kaya ko lang naman lakarin. I insist. Para hindi ka na rin mapagod lalo. Doon din naman yung daan ko eh. Nakakahiya naman. Hindi mo na kailangang mahiya. Ako lang naman to. Mateo! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Mabuti na lang at naabutan kita. Anong ginagawa mo rito? Bakit kausap mo babaeng yan? Sandy? Ihahatid ko kasi siya. Bakit? Ano ba mapapala mo kung ihahatid mong isang yan? Mateo, salamat na lang sa alok mo pero maglalakad na lang ako. Are you sure? Malapit lang naman yun at wala namang problema sa akin. Hayaan mo na lang siya, Mateo. Huwag mo nang pilitin. Sayang lang ang oras mo sa kanya. Oo, ayos lang. Alam kong walang problema sa'yo kung ihatid mo man ako o hindi.
Pero etong babaeng to ata yung may problema kaya wag na lang. Anong sinabi mo? Hoy! Bumalik kang harito na magkaalaman tayo! Hindi ko na sila pinansin at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Masyadong pagod ang katawang tao ko para makipagtalo sa katulad niya. Gusto kong makauwi, mahiga sa kama ko at matulog. Parang lantang-lanta na yung buong katawan ko dahil sa sobrang pagod. Halos ilang minuto rin akong naglalakad. Nang makarating sa bahay ay dumiretso na agad ako sa aking kwarto. Hindi na ako nagpalit ng damit o kaya ay kumain. Pabagsak na akong nahiga sa aking kama at agad na nilamon ng antok. Sino ba yung kumakatok ng kumakatok? Wala naman akong pasok sa trabaho ngayon na. Panira naman sa pagpapahinga ko yun. Good morning, Bianca. Nagising ba kita? Mateo? Ano naman yung ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Wala naman. Sabi kasi sa restaurant wala ka daw pasok ngayon kaya dito na lang ako nagpunta para makausap ka. Makausap? Bakit tayo mag-uusap? Ano naman yung pag-uusapan natin? Naaalala mo ba na niyaya kita kahapon na sumama sa akin sa isang event? Na-move kasi ang date noon at mamayang gabi siya gaganapin. Gusto sana kitang isama since wala ka namang pasok ngayong araw. Bakit? Bakit ako? Madami namang ibang babae na pwede kang ayain, diba? Bakit ako pa? Nandyan naman yung si Sandy. Mukhang magkakilala rin naman kayo. Bakit hindi na lang siya yung isama mo? Ano kasi? Ikaw kasi yung gusto kong kasama. Pero bakit nga? Diretsuhin mo na lang kasi yung sagot. Naguguluhan na kasi ako eh. Noong isang araw ko pa kasi napapansin na parang gustong-gusto mong mapalapit sa akin. Hindi kita matanong. At hindi rin ako makapagreklamo kasi wala ka namang ginagawang masama sa akin. Pero aaminin kong naguguluhan na ako sa ginagawa mo. Gusto ko sanang pabayaan ka na lang pero habang tumatagal, mas lalo akong nagtataka. Gusto kita, Bianca. Gusto kitang mas makilala pa. Makasama pa. Gusto kitang ligawan. Ano? Pinagloloko mo ba ako? Paano mo naman ako magugustuhan? Hindi ko rin alam, Bianca. Na-realize ko na lang na gusto na kita. Hindi ko alam kung saan, paano, kailan o bakit. Basta gusto kita. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Bigyan mo lang ako ng chance, Bianca. Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi ko sasayangin yon. Okay. Okay? Ibig mo bang sabihin na pumapayag ka ng ligawan kita? Binibigyan lang kita ng chance katulad ng hiling mo. Binabalaan na kita ha. Wag na wag kang gagawa ng kalokohan dahil hindi ako magdadalawang isip na bangasan ka. Hindi ako gagawa ng ganyan, no? Thank you, Bianca. Pinasaya mo ko. Pinasaya mo ko ng sobra. Hindi ko alam kung tama yung ginawa kong desisyon. Hindi ko maitatanggi na may kakaiba akong nararamdaman para kay Mateo. Isa siguro yon sa mga dahilan kung bakit hinayaan ko siyang ligawan ako. May parte ng puso ko ang masaya dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan at matakot. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Naging maayos ang panliligaw sa akin ni Mateo. Ilang beses na kaming nagde-date at habang tumatagal, ay unti-unti na naming nakikilala ang isa't isa. Aminado akong sa paglipas ng mga araw na magkasama kami, ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Kumusta naman ang buhay manliligaw, Bianca? Mukhang masayang-masaya ka. Grabe. Hindi ko lubos akalain na mauunahan mo pa ako magkaroon ng manliligaw. Minsan nga naiisip ko natatanda ka ng dalaga eh. Grabe ka naman sa akin, Julia. Hindi ba pwedeng late bloomer lang pala ako pagdating sa mga ganyan? O ano nga, may improvement naman ba sa relasyon nyo? Baka naman habang buhay na kayong nasa ligawan stage ha? Okay naman. Mas lalo naming nakilala yung isa't isa. Mas lalo ko siyang nagugustuhan dahil nakikita ko yung ibang side ng pagkatao niya sa tuwing kami lang yung magkasama. Oh my gosh! Stop! Naiinggit ako ah!
Bagay nga kayong magkaibigan. Parehas kayong walang modo. Sino ba naman kasi yung babaeng yun? Kung makaasta, akala mo kung sino. Julia, wag mo na siyang patulan. Kung hindi niya aayusin ang ugali niya, papatulan ko talaga siya, no? Wala na akong pakialam kahit bigatin pa siya. Hayaan mo na lang siya. Ako na yung mag-aasikaso sa kanya. Ito po yung menu namin ngayong gabi. Babalik na lang po ako kapag ready na po kayong mag-order. No, dyan ka lang. At hintayin mo ako makapili. Hindi ko po pwedeng gawin yon. May ibang customers pa po akong kailangang lapitan. Wala akong pakialam. Stay there kung ayaw mong mawala ng trabaho. Mas mawawalan ako ng trabaho kung hindi ko aasikasuhin yung ibang customers. Bingi ka ba? Kapag sinabi kong dyan ka lang, dyan ka lang. Tagalog na yan. Huwag mong sabihin sa akin na hihirapan ka pang intindihin yan. Ano rin ba yung hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Hindi lang ikaw yung customer na kailangan kong asikasuhin. Hindi ka magbabayad sa restaurant na to para magkaroon ng utusan na mananatili sa tabi mo. Susundin mo ang utos ko kung ayaw mo mag-eskandalo ko rito. Okay, go. Ipahiya mo yung sarili mo. Wala akong pakialam kahit ano pa yung gawin mo. Wala akong pangalan na dapat ingatan. Sa bagay, isa ka nga lang palang mababang uri ng babae. Sa ginagawa mo, ay di hamak na mas mababang uri ng babae ka pa kesa sa akin. Wala kang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Sino ka ba sa inaakala mo? Ano bang problema mo sa akin, ha? Sinusubukan kitang itrato bilang customer namin. Pero wag mong ubusin yung pasensya ko. At ano? Anong gagawin mo kung maubos ang pasensya mo? Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo? Layuan mo si Mateo. Sa akin siya. Sa akin lang siya. So, siya pala yung dahilan ng galit mo. Bakit? Hindi mo ba matanggap na mas nakatuon sa akin yung atensyon niya? Naiinggit ka ba dahil mas napapansin niya ako kesa sa'yo? Hindi ko kailangang mainggit sa'yo. I am better than you. Better? Bakit hindi yan mapansin ni Mateo? Kasi kahit gaano ka pa ka-better, ang pangit ng ugali mo. Sumagot ka pa kung gusto mong madagdagan yan. Sunod-sunod akong huminga ng malalim. Alam kong hindi dapat ako pumapatol sa mga customers. Pero wala na akong magagawa. Sigurado akong mawawalan ako ng trabaho pagkatapos ng gulo na to. Kaya naman susulitin ko na. Wala akong balak magpaapi. Lalo na't wala naman akong ginagawang masama. You! Bakit mo ako sinampal? How dare you! Wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero sinagad mo yung pasensya ko. Ito ang kaya kong gawin kapag naubos yung pasensya ko. Hindi ako matatakot sa isang katulad mo, Sandy. Kahit ano pa yung gawin mo, hindi ako matatakot. Gusto mo si Mateo? Go! Kuhanin mo siya. Akitin mo siya. Galingan mo. At ibigay mo lahat. Tignan natin kung pipiliin ka niya. Kung magugustuhan ka ba niya. Kahit gaano ka pa kaganda, kayaman o kasikat, hinding-hindi ka magugustuhan ni Mateo. Dahil basura ang ugali mo. Pagsisisihan mo to. Hindi pa tayo tapos. Move! Magsialis kayo sa daan. Huwag kayo magpaharang-harang. Sa ganito pa pala ako mawawalan ng trabaho? Wisit na babaeng yun? Bianca! Ano nangyari? Anong ginawa mo? Mahabang kwento, Julia. Hintayin mo na lang na lumabas sa balita. Bakit mo naman pinatulan? Mawawalan ka ng trabaho dahil sa ginawa mo. Kaya nga sinulit ko na eh. Alam kong mawawalan ako ng trabaho dahil sa pagsagot ko kay Sandy. Hindi naman ako makakapayag na api-apihin niya ako. Tapos ako pa yung nawalan ng trabaho. Kailangan nasa sa akin yung huling halakhak. Sira ka talaga. Naging isang malaking iskandalo ang nangyaring gulo sa pagitan namin ni Sandy. Ang pinagtataka ko lang ay hindi ako natanggal sa trabaho. Pinagalitan ako ni manager pero may trabaho pa rin ako. Halos ilang linggo ring matunog sa balita ang pag-aaway namin ni Sandy. Nasundan pa ang mga away na yon at hindi lang isa o dalawa, kundi maraming beses pa.
Ako na ang umiwas at hanggat maaari ay hindi ko na hinayaang lumala pa. Binaliwala ko na lang yon at tinuon ang atensyon sa trabaho at kay Mateo. Bianca! Ano nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Ang ulo ko, sobrang sakit ng ulo ko. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Oh my gosh! Ano ba kasing ginagawa mo sa sarili mo? Parang minamartilyo ang ulo ko dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Halos magulong pa ako sa sakit habang nakasabunot sa buhok ko. Ngunit hindi man lang nababawasan ang iniinda ko. Kasabay nun ay ang pagpasok sa isip ko ng panibagong mga alaala. Isang matandang lalaki na tuwang-tuwa na nakatitig sa akin. Bianca, anong nangyari? Are you okay? Sabihin mo sa akin kung saan yung masakit. Sobrang sakit daw ng ulo niya, Mateo. Ang mabuti pa, dalhin na natin siya sa ospital. Right. Kaunting tiis na lang, Bianca. Dadaling ka na namin sa ospital. Wala akong ibang ginawa kundi ang mapadaing at mamilipit dahil sa sakit at kirot na nararamdaman ko. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga alaala sa isip ko. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapagtagpi-tagpi ang mga ito. Para na akong mababaliw dahil sa nangyayari sa akin. Ngunit hindi ko pa rin naman malaman kung ano ito. Doc Mina, kumusta po yung lagay niya? Ano po yung nangyari sa kanya? Dating pasyente ko si Bianca. Ako ang nag-diagnose sa kanya na may amnesia siya. That was 10 years ago. Hindi ko lubos akalain na magkikita pa kami ulit. Bumabalik ang kanyang mga alaala. Hindi man buo o kompleto. Unti-unting bumabalik sa kanya. Po? May amnesia siya? Bakit hindi ko alam? Sa tingin ko, hindi na muna yan ang mahalaga, Dok. Magiging ayos lang po ba siya? May posibilidad po ba na bumalik ang mga alaala niya? Ano po ang magiging epekto nun sa kanya? Malaki ang posibilidad na bumalik ang mga alaala niya. Pero hindi ko sigurado kung ano ang magiging epekto nun sa kanya. May mga cases na nagiging maayos naman ng mga pasyente. Pero hindi ko masabi pagdating kay Bianca. It's been 10 years. May mga bago na siyang buhay. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang dati niyang buhay kung ano man yun. Paano po kapag bumalik na lahat ng alaala niya? Posible po ba na iwan niya ako? Really? Yun talagang pinoproblema mo? I love her, okay? Hindi ko kakayanin kung iiwan niya ako. Okay. Sabi mo eh. Hindi ko masasabi ang tungkol sa bagay na yan, Sir Mateo. Malalaman lang natin yan kapag dumating ng araw na sinasabi ninyo. I see. Thank you, Doc. Babalik na lang ako mamaya para i-check siya. Ipatawag niyo lang ako kung magkaroon ng problema. Sige po, Doc. Salamat po. So, mahal mo talaga ang kaibigan ko. Hindi yon trip-trip lang? Sino naman yung nagsabi sa'yo na trip-trip lang yun? Mahal ko siya. At seryoso ako sa nararamdaman ko para sa kanya, okay? Naninigurado lang naman ako, no? Mayaman ka, gwapo, at may malakas na dating. Sigurado ako maraming babae nagkakandara pa na mapalapit sa'yo. At sigurado rin akong madali lang para sa'yo makahanap ng babaeng papalit sa kaibigan ko. Hinding-hindi ko gagawin sa kanya yun, no? Wala akong hahanaping ibang babae dahil siya lang yung gusto ko. Eh paano naman si Sandy? Halos pumatay na ng taong yun dahil gustong gusto ka niya. Kilala niyo si Sandy? Paano? Ay, ilang beses na yung nag-eskandalo sa restaurant at palagi niyang inaaway si Bianca. Ano bang pinakain mo sa isang yun at hindi matahimik? Anak siya ng isang business partner ng company ko. Matagal na siyang may gusto sa akin pero wala naman akong gusto sa kanya. Patigilin mo ang babaeng yun ha, sa panggugulo niya sa restaurant at kay Bianca. Kilala kong kaibigan ko. Hindi yun magdadalawang isip na patulan niyang Sandy na yan. Naalimpungatan ako dahil sa pag-uusap na naririnig ko. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila, kaya naman marahan na lang akong nagmulat sa aking mga mata. Nabalot ako ng pagtataka nang makita ang kulay puting kwarto. Nagulat pa ako nang makita sina Julia at Mateo na nasa may gilid ko. Bahagya nang nawala ang sakit at kirot ng ulo na nararamdaman ko kanina. Sa kabila nun,
Hindi mawala sa isip ko ang matandang lalaki na pilit kong naaalala. Para bang may kinalaman siya sa pagkatao ko. Ngunit sadyang kulang-kulang pa ang mga naaalala ko. Ano, Bianca? Okay ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo lang para matawag ko si Doc. Ang OA mo talaga. May masakit pa ba sa'yo? Pinag-alala mo ako ng sobra. I'm sorry. Hindi ko rin naman inaasahan yung mga nangyari. Ang mabuti pa, doon ka na sa bahay ko tumira. Ano? Bakit naman? Para mas mabantayan at maalagaan kita. Hindi na ako bata para gawin mo sa akin yung mga yan, no? Huwag ka nang makipagtalo, okay? Taray? Mag-asawa lang ang peg? Hoy, bumubulong-bulong ka pa dyan. Ay nako, maiwan ko na nga muna kayo dyan. Naiintindihan mo ba, Bianca? Doon ka na muna sa bahay ko tumira. Gusto kitang mabantayan at maalagaan. Baka mamaya maulit na naman to pagkatapos wala ako sa tabi mo. Okay. Hindi ko alam kung bakit may kakaibang epekto sa akin ang alok ni Mateo. Wala na rin naman akong nagawa kundi ang pumayag. Lalo pat alam kong makulit ang isang to. Mabuti na lang din at nakalabas na ako ng ospital, makalipas lamang ang ilang oras. Dumiretso kami agad sa bahay ni Mateo at tinulungan naman niya ako na ayusin ang mga gamit ko. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang pagsasama namin ni Mateo. Para na kaming mag-asawa kong titignan. Hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Ngunit may parte pa rin ng pagkatao ko ang naguguluhan sa mga alaalang bumabalik sa isip ko. Sigurado ka bang kaya mo? Pwede namang doon ka na lang muna sa kwarto at magpahinga. Ayos lang ako, okay? Special day mo to kaya gusto kong nasa tabi mo ako. Are you sure? Alam mo namang mas mahalaga para sa akin ang kalagayan mo kaysa dito. Ayos lang talaga ako, mahal. Huwag ka nang mag-alala, ha? Happy birthday, Mateo! Mabuti naman at inimbita mo ko. Ano naman ang ginagawa ng babaeng yan dito? Huwag ngayon, Sandy. She's with me, okay? Seryoso ka ba? Hanggang dito ba naman umiepal pa rin ang babaeng yan? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin matahimik? Wala akong ginagawang masama. Kaya mas mabuti pang lubayan mo na ako. Asa ka naman? Sinisira mo ang mga plano ko kaya hindi kita titigilan. Sandy, enough. Espesyal sa akin ang araw na to. Kaya wag mo naman sanang sirain. Ako pa talaga ang sisira? Paalisin mo ang babaeng yan dito. Kung gusto mong maging tahimik at maayos ang birthday party mo. Party ko to. Kaya ako yung masusunod. Ikaw na lang kaya yung paalisin ko dito. Let's go. Masyado ng maraming bisita. At dapat mo silang batiin. Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. Alam kong may hindi magandang gagawin si Sandy. At hindi ko mapigilang mangamba. Maraming kilalang tao ang narito ngayon kaya naman malaking kahihiyan kung magkakaroon ng gulo dito. Sa paglipas ng oras ay nagsimula na ang party. Nasa tabi lang ako ni Mateo habang abala siya sa pagkikipag-usap sa ilang mga bisita. Hindi ka pa ba nagugutom? Baka gusto mong kumain na muna. Ayos lang. Kumain na rin naman ako kanini. Pupunta na lang muna siguro ako sa CR. Sasamahan na kita. Ano? Hindi na. CR lang naman yung pupuntahan ko eh. Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin marunong tumingin sa dinadaanan mo? Kung nakatingin ka sa dinadaanan mo, makikita mong mababangga mo ko. Sana umiwas ka. Ako pa ba mag-a-adjust? Why not? Ano ba yung akala mo? Mag-a-adjust sa'yo yung lahat ng nakapalibot sa'yo? Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Mahiya ka, Sandy. Maraming tao ang nandito ngayon. Kung ipapahiya mo ko, siguradong madadama yung pangalan mo. Pati na rin ang pangalan ni Mateo. Mag-isip kang mabuti. Huwag mo nga akong inuutusan. Itong nababagay sa'yo. Masyado ka ng mayabang. Nasisiraan ka na ba? Bianca, anong nangyari? Bakit basang-basa ka? Ayos lang ako. Pupunta na ako sa banyo. No, hindi pa tayo tapos. Ang
Ang akala mo ba hahayaan kitang umalis ang basta-basta? Sandy, hindi ka ba talaga titigil? Bakit mo ba to ginagawa? Bakit? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin alam ang sagot dyan, Mateo? Gusto kita, okay? Gusto kita at hindi ako makapapayag na mapunta ka lang sa babaeng katulad niyan. Siya ang mahal ko. At wala ka ng pakialam dun. Kaya mo rin akong mahalin, Mateo. Mas maganda ako, mas sexy at mas mayaman. Wala ka namang mapapala sa babaeng yan eh. Pero hindi ka mabait. Basurang ugali mo. Kaya nagmumukha ka na ring basura sa paningin ng ibang tao. Anong sinabi mo? Sandy, ano ba sa tingin mo yung ginagawa mo? Bianca, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Kayo na? May relasyon na kayo? Ano bang akala mo? Nakatira na ako sa bahay ni Mateo. Hindi mo man lang ba naisip na may relasyon na kaming dalawa? No. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi ako magpapayag. Hindi ako magpapayag. Anong kaguluhan to? Mr. Mateo, bakit naman may ganito sa mismong party mo pa? Pasensya na po, Mr. Sandoval. Hindi ko na po kasi napigilan. Sandy, tama ba? Ano na lang ang iisipin ng mga magulang mo sa inasta mo? Para kang bata. Ganyan ka ba pinalaki sa inyo? Excuse me? Sino ka bang matanda ka? Bakit nakikialam ka rito? Sandy, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Kung gusto mo pang makitang buhay ang kumpanya nyo. Hayaan mo na siya, Mateo. May kalalagyan ng kumpanya nila. At sino naman itong kaawa-awang babae na kasama mo? Siya na ba ang sinasabi mo? Nobya mo? Opo. Siya na nga po. Siya po si Bianca. Kinagagala ko po kayong makilala, Mr. Sandoval. Nang magtama ang tingin naming dalawa ay pareho kaming natigilan. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang matandang lalaki na naaalala ko. Kahit hindi pa bumabalik ang lahat ng alaala ko, malinaw na sa akin ang itsura niya. Muntik pang matumba si Mr. Sandoval. Kitang-kita sa kanyang mukha ang magkahalong gulat, pagtataka at pagkabalisa. Nakaturo pa sa akin habang diretsyong nakatitig. Bianca? Ikaw nga ba si Bianca? Opo. Ako nga po. Kilala niyo po ba ako? Kilalang kilala. Hindi ako maaaring magkamali. Tandang-tanda ko pang magandang mukha na yan. Mr. Sandoval, ano po ba yung ibig mong sabihin? Siya ang nawawala kong apo. Siya, si Bianca Sandoval. Po? Baka nagkakamali lang po kayo? Hindi yan magandang biro, Mr. Sandoval. Hindi naman ako nagbibiro. Marami akong maipapakitang pruweba. Maari din tayong magpa-DNA test para mas makasigurado. Excuse me? Ito? Ang babaeng to? Apo mo? Ayusin mo yung pananalita mo. Siya ang pinakamayamang partner ng kumpanya ko. At ng kumpanya nyo. Ibig sabihin, Kung ano man ang iniisip mo ay tama ka. Ang babaeng inaapi-api mo ay apo ng isang mayamang tao. hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi siya pwedeng maging mayaman. Mas bagay sa kanya maging mahirap. Hindi na ikaw ang magdidesisyon yan, Iha. Ilabas niyo ang babaeng yan dito. Ayoko na makita pa ulit ang mukha niyan. Ano? Hindi mo pwedeng gawin to. Sino ka ba sa inaakala mo? Ako ang taong magdadala sa'yo sa paghihirap. No, Mateo, tulungan mo ko. Hindi nila to pwedeng gawin. Bianca, ayos ka lang. Ang buong akala ko ay sanay na ako sa ganitong pakiramdam. Ngunit nagkamali ako. Hindi ito katulad ng mga nauna. Sa pagkakataong ito ay mas masakit at mas kumikirot yung ulo ko. Halos gumulong na ako sa sahig habang malakas na sumisigaw kasabay ng sunod-sunod na pagpasok sa isip ko ng mga alaala ko noon. Hindi na ito kulang-kulang. Kumpleto na ang mga ito. Walang labis, walang kulang.
Ano nangyayari, Iha? Iha, Apo! Kailangan natin siyang madala sa ospital. Ngayon na! Austin, kumilos ka na't ihanda mo sa sasakyan. Opo, sir. Naramdaman ko na lang ang pagbuhat sa akin ni Mateo. Sobrang sakit pa rin ang ulo ko. Parang binibiyak na ang bungo ko. Malakas pa rin ang pagdaing ko. Kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. Get in! Hindi pwedeng mapahamak ang apo ko. Hindi ako makapapayag na may mangyari pang masama sa kanya. Gayong ngayon na lang ulit kami nagkita. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya, Mateo? Bakit nagkakaganyan ng apo ko? Nagkaroon siya ng amnesia, Mr. Sandoval. Ayon sa doktor niya. Dahil yun sa isang aksidente. 10 taon na ang nakakaraan. Kung ganon, nabuhay nga siya ng mga panahon na yon. Hindi dapat ako nawalan ng pag-asa. Hindi dapat ako sumuko. Kung alam ko lang na buhay pa siya. Wala kayong kasalanan, Mr. Sandoval. Hindi na mahalaga kung ano yung nangyari noon. Ang mahalaga ay kasama na natin siya ngayon. Buhay at ligtas. Tama ka. Tama. May pagkakataon pa ako para itama ang lahat at makabawi sa kanya. Dinig na dinig ko ang pag-uusap ni Mateo at ni Mr. Sandoval. Kahit parang pinipiga ang utak ko, ay malinaw sa pandinig ko ang mga sinasabi nila. Napagtagpi-tagpi ko na rin ang mga alaala ko. At lolo ko nga si Mr. Sandoval. Pinilit kong kumilos ngunit bigla na lamang umikot ang paningin ko. Bigla na lamang din dumilim ang paligid at ang huling nakita ko ay ang pagkataranta ni na Mateo at lolo. Bianca, gising ka na. Kumusta na yung pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Nasaan ako? Anong nangyari? Nandito ako sa ospital, Iha. Isinugod ka namin dito matapos mong mamilipit sa matinding sakit at mawala ng malay noong isang araw. Noong isang araw? 3 araw ka nang walang malay, Bianca. 3 araw ka na rin nandito sa ospital. Ang trabaho ko! Hindi na yun yung mahalaga ngayon, okay? Isipin mo muna yung sarili mo at ang kalagayan mo. Hindi mo na rin naman kailangan magtrabaho. Simula ngayon, sa akin ka natitira. Po? Apo kita. Dapat lang naalagaan kita. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari tayong magsagawa ng DNA test para makumpirma ang lahat. Natatandaan ko na po. Lahat. Malinaw na. Malinaw na po. Lahat sa alaala ko. Mabuti naman kung ganun, Iha. Masaya ako dahil naaalala mo na ang lahat. Hindi ko alam kung anong paghihirap ang pinagdaanan mo matapos na nangyaring aksidente noon. Hindi ako naging matatag para mahanap ka. Kasalanan ko ang lahat kung bakit naranasan mo to. Wala po kayong kasalanan. Kung ano man po yung nangyari noon, kalimutan na po natin. Naging maayos naman po yung buhay ko kahit papano. At may pagkakataon pa po kayo para makabawi at makasama si Bianca habang hindi pa kami nagpapakasal. Kasal? Anong kasal naman yung sinasabi mo? Diba, dun din naman yung punta nun? Kung ikaw ang pakakasalan ng apo ko, ay mapapanatag ako. Hindi ko kailangan mag-alala at mangamba dahil matagal-tagal na kitang kilala. Maraming salamat po sa pagtanggap, Mr. Sandoval. Kung alam ko lang na may koneksyon kayo ni Bianca, noon ko pa sana kayo pinagtagpo. Ang sabi ni nanay, ang lahat ay nasa tamang panahon. Ang mga bagay ay mangyayari lamang kapag dumating na ang nakatakdang oras. Baka kaya hindi kami agad nagkita ni Lolo ay dahil hindi pa yun yung tamang oras. Tama ka, Iha. Kuhang-kuha mo ang mga pangaral ng iyong ina. Aaminin ko, magaan na ang loob ko kay Lolo. Sigurado kung hindi magiging mahirap para sa aming dalawa ang magkapalagayan ng loob. Nakikita ko rin naman na magkasundo silang dalawa ni Mateo. Bagay na hindi ko inaasahan pero pinagpapasalamat ko. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nanumbalik ang lakas ko. Pati ang memorya ko ay bumabalik na rin. Walang labis at walang kulang.
Ang bawat detalye ay malinaw na sa aking isipan. At hindi na rin ako nakakaranas ng biglaang pagsakit ng aking ulo. Ang bongga mo naman pala, Bianca. Kung alam ko lang na anak ka pala ng mayamang mag-asawa tapos ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa, di pinilit ko na lang sana na magkapatid tayong dalawa nung wala ka pang maalala. Sira ka talaga. Bumalik na nga lahat ng alaala ko eh. Paano mo pa mapapatunayan na magkapatid tayo? Ay oo nga no. Baka naman pwedeng ipaampun mo na lang sa lolo mo. Pero mabuti na lang at bumalik na mga ala-alam girl. Nakilala mo pa ang lolo mo at may panahon pa para magkasama kayong dalawa. Naku, mukhang hindi rin yan magtatagal. Ano naman ang ibig mong sabihin? Malakas pa ang lolo mo. Hindi ko nga makita sa mukha at tindig niya na 70 years old na siya eh. Hindi naman yun yung tinutukoy ko. Si Mateo kasi, gusto na niya akong pakasalan. Ano? Kasal? Oh my gosh! Ikakasal na kayong dalawa? Hindi pa naman. Pero ilang beses niya nang binabanggit kay Lolo na pakakasalan niya ako. Girl, I'm so excited for you! Grabe, naunahan mo na talaga ako. Nagpapaunahan ba talaga tayo? Gusto mo bang makahabol? May driver si Lolo, baka bet mo. Hay nako Bianca, ayaw ko ng rereto-reto na yan ah. Gusto ko yun nakatadhana kami magkita at mag-cruise ang landas namin. Wala nang romantic encounter ngayon no? Anong wala? Kayo nga ni Mateo eh. Bibili lang ng kape at cookies yung tao, tapos pati ikaw nasama? Hoy, hindi ganun yun. Sabi ko na nga ba, dito ko lang kayong makikita. Paborito niyo ba yung park na to? Mateo, anong ginagawa mo dito? Sige, maiwan ko na muna kayo ah. Gusto sana kitang makausap eh. Tungkol naman saan? Bakit kailangan mo pa kaming sundan dito? Hindi ba pwedeng sa bahay na lang tayo mag-usap? Hindi na kasi ako makapaghintay eh. Huy, ano bang ginagawa mo? Bakit nakaluhod ka dyan? Bianca, alam kong may ideya ka na sa gagawin kong to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na seryoso ako dun at hindi ako nagbibiro. Ilang beses na akong nagpaalam sa lolo mo at ilang beses na rin siyang pumayag. Hindi ko lang ginawa agad dahil gusto kong magkaroon ka pa ng oras para makabanding yung lolo mo. Bianca, gusto kitang makasama habang buhay. Maging kabiyak at kahati ng pamilyang nais kong buuin. Maging ina ng magiging anak natin. Will you marry me? Mateo, yes. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Kiss! Kiss! Kiss na agad! Woo! Kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko ay ang pagtayo ni Mateo. Diretso siyang nakatitig sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Habang isinusuot niya sa daliri ko ang singsing. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yun at nakikita ko naman na ganun din ang nararamdaman ni Mateo. Bigla rin niya akong niyakap ng mahigpit pagkatapos ay bahagyang lumayo para halikan ang noo ko. Sa paglipas ng mga araw ay naging abala na kami ni Mateo sa paghahanda sa nalalapit naming kasal. Sa kabila nun, may oras pa rin naman ako para makasama si Lolo at mas lalo rin kaming nagiging malapit sa isa't isa. Sumunod po kayo sa akin, Ma'am Bianca. Naghihintay na po si Mr. Sandoval. Ano raw ba yung dahilan at pinapapunta pa niya ako dito sa kumpanya niya? Wala po ako sa lugar para sabihin yun. Hintayin nyo na lang pong makaharap nyo ang lolo nyo para siya ang magsabi sa inyo. Ganun ba? Parang ang importante naman ng bagay na yan at hindi mo magawang sabihin pa sa akin. Surpresa po kasi ito para sa inyo. Tara na po. This way, Ma'am Bianca. You? Anong ginagawa mo rito? Hanggang dito ba naman magugulo ka at magkakalat ka ng kasinungalingan? Huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo, Sandy. Hindi siya ang Bianca na maaari mong apihin katulad noon. Naniniwala talaga kayong apo to ni Mr. Sandoval? Watch your words, Sandy. Huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan mo, okay? Huwag kang magbata sa akin. Wala kami pagmamalaki, okay? Puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo kaya naniniwala mga tao sa'yo. Hindi naman ako yung nagsabi na apo ko ni Mr. Sandoval, 'di ba?
Siya mismo ang nakakilala sa akin. Ano bang pinaglalaban mo? Bakit galit na galit ka sa akin? Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Dahil sa'yo, hindi ko makuha si Mateo. Dumating man ako o hindi sa buhay ni Mateo, hinding-hindi mo pa rin siya makukuha. Ang pangit ng ugali mo. Walang lalaking magkakagusto sa'yo kapag ganyan ka. Hindi mo na pwedeng gawin yan sa akin, Sandy. Kung noong una, hinayaan kita. Ngayon, hindi na. Ouch! How dare you! Anong kaguluhan to? Sandy, hindi ba tinanggal na kita rito? Hindi mo ako pwedeng tanggalin dito. Kumpanya namin to. Noon yon, hindi na ngayon. Binili ko na ang kumpanyang to, kaya wala ka ng karapatan dito. Austin, ilabas mo nga ang babaeng yan dito. Opo, Mr. Sandoval. No, hindi to pwedeng mangyari. Hindi! Aaminin kong nakaramdam ako ng awa para kay Sandy. Sa kabila nun nang ibabaw sa akin ang kalagayan ko. Parang nabunutan ako ng tinik sa tagiliran dahil sa pagkawala ni Sandy. Ito na siguro ang magsisilbing kabayaran niya dahil sa mga ginawa niya sa akin noon. Kakaiba nga talagang kumilos ang karma. Binabati kita, Apo. Masaya ako dahil ikakasal na kayo ni Mateo. Sana, magustuhan mo itong simpleng regalo ko para sa'yo. Po? Regalo? Oo, Apo. Itong wedding gift ko para sa'yo. Ito na magiging sarili mong kumpanya. Etong kumpanyang ito, Lolo? Bakit naman ito yung naisip mong iregalo sa akin? At simple pa ito para sa inyo? Oo naman, Apo. Hindi mo kailangan problema na magiging trabaho mo. Ikaw na ang magmamanage nito at ikaw na rin ang boss. Kung kami lang ni Mateo masusunod, hindi ka na namin pagtatrabahuhin. Pero dahil sadyang mapilit ka, tanggapin mo na lang to. Sobra-sobra po ito sa simpleng wedding gift, Lolo. Tanggapin mo na lang, Apo. Mamili ka. Tatanggapin mo ang kumpanya na to o hindi ka magtatrabaho. Ano ba namang klaseng pagpipilian yan, Lolo? Parang kahit ilan dyan ay pabor sa inyo eh. Tanggapin mo na lang kasi to, mahal. Wala namang mawawala sa'yo eh. Oh, Mateo, mabuti naman at nakarating ka na. Halika, doon na muna tayo sa opisina nitong kumpanya para makapagkwentuhan pa tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa regalo ni Lolo. Wala naman akong alam sa pagmamanage ng isang kumpanya. Kaya naman labis na kaba at takot ang bumabalot sa akin. Sa kabila noon, nandyan si Mateo na siyang gumagabay at nagtuturo sa akin hanggang sa kahit papano ay kaya ko na at may nalalaman na ako. Hindi nagtagal ay kinasal na kami ni Mateo. Naroon si Lolo, si Julia at ang ilan pa naming mga kakilala. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Bumili si Mateo ng bagong bahay kung saan magkasama kaming tumitira. Madalas bumisita sa amin si Lolo at ganun din naman kami sa kanya. Ang bango, parang ang sarap ng niluluto mo, mahal ah. Pero wala pa ring masasarap kesa sayo. Yan, ang aga-aga. Sige na naman yung pagiging pilyo mo, Mateo. Hintayin mo kung makaluto dito para makakain ka na. Gutom lang yan. Gutom sa'yo? Kung hindi ka titigil, hindi ko natatapusin tong niluluto ko. Ayos lang. Pwede namang ikaw na lang yung kainin ko. Mateo, yung bibig mo! Bakit? Wala namang masama sa sinasabi ko ah. Natigilan ako nang marahan siyang maglakad papalapit sa akin. Pagkatapos ay huminto sa mismong likuran ko. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Halos kumalabog ang dibdib ko dahil sa mabilis na pagtibok ng puso ko. Sa halos ilang buwan na naming mag-asawa ni Mateo, unti-unti na akong nasasanay sa mga kapilyuhan niya. Aaminin kong may mga pagkakataon na kinikilig ako sa mga sinasabi niya, pero madalas ay natatameme ako dahil sa kaba. Bakit tumigil ka sa ginagawa mo? Wala ka na ba talagang balak na ituloy yung pagluluto? Tanggap mo na ba na nakatadhana kang maging pagkain ko ngayong umaga? Ang lakas talaga ng trip mo eh. Seryoso ako, mahal.
Kung hindi mo itutuloy ang niluluto mo, ikaw talaga yung kakainin ko. Oo na, eto na. Tatapusin ko na oh. Doon ka na sa upuan. Hintayin mo na lang akong matapos dito. Okay, mahal. Sarapan mo, ha? Bakit mo ko tinitignan? May dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Gusto ko lang pagmasdan ang maganda mong mukha. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na tayong dalawa. Parang kailan lang nang magkakilala tayong dalawa. Kung hindi ka makapaniwala sa mga nangyayari, mas lalo na ako. Ang daming revelasyon sa buhay ko. Ang mahalaga ay masaya tayo ngayon, 'di ba? Right. Ang mas mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Thank you, mahal. Ha? Para saan naman? Dahil nakilala kita. Dahil hinayaan mo kong mahalin ka. Dahil tinanggap mo ko bilang iyong asawa. Ako yung dapat magpasalamat sa'yo, mahal. Kung hindi ata dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Lolo. Baka nga hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalala ang lahat ng memorya ko. Ikaw ang naging daan para mabuo ulit yung pagkatao ko, Mateo. Lahat ng to ay dahil sa'yo. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Bianca. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. Kumain na tayo. Mahaba pa yung araw. At gusto kong marami tayong magawa ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, linggo, buwan at taon, ay mas lalong nagiging matibay ang pagmamahala naming dalawa ni Mateo. Wala na kaming balita sa nangyari kay Sandy. Pero mabuti na rin yon dahil naging tahimik ang buhay naming mag-asawa. Hindi nagtagal ay binigyan kami ng kambal na anak na siyang kumumpleto sa aming mumunting pamilya. Wala na kaming mahihiling pa ni Mateo. Masaya na kami sa kung anong meron kami ngayon. Masaya, matibay at nagmamahalang pamilya. Ang pagmamahala namin ni Mateo ay isang patunay na hindi nasusukat ng yaman ang pagmamahal. Hindi magagawang bilhin ng pera ang pag-ibig at mas lalong hindi mapipigilan ng salapi ang dalawang pusong nagmamahalan. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin ni Mateo, naging matatag kami at hinarap ang mga hamon ng buhay hanggang sa tuluyan naming makamtan ang saya at kaginhawaan bilang mag-asawa. Katulad ng sinasabi ng iba, kung nakatadhana kayo para sa isa't isa, kayo talaga. At yun ang pinanghawakan namin ni Mateo para malagpasan ang lahat ng naging hamon sa amin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mateo at Bianca. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating pinagsaluhan ngayong araw. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig, syempre dito pa rin yan sa inyong paboritong Teleserye.